yan po, teacher mo. Sapagkat kung yan po ang tinilin nyo, ay walang puso ito. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. So, tayo ngayon ay dadako sa ating pong ika na ay salita ng Diyos. Amen. So, napaganda po ng ating praise and worship team. So, pinaniniwala na wala pong hindi pinagbala at ako na pinaniniwala ng ating pong panambahan kanina ay nakaabot sa trono ng Diyos. Amen? Talagang damang-dama po natin na po yung presensya ng Diyos. Sabi ko, siguro hindi na tayo, pwede siguro tayo umuwi, supposed to be, ano po? Praise God, ano po? Sige po, ang ating pong tatalakayan, ito po ay karugtong nung pong ating pong napag-aralan sa mensahe po ng Diyos na ipinahayag po ni Pastor Ban, yung pong tungkol po sa Great Commission. At yung pong nakarating ko, ito pong pinamagatang doing God's command. So, hindi po tayo lalayo, sa ating pong pag-aaralan, sa wala nito, sapagkat napakahalaga po talaga na maunawaan natin na bakit nga ba ako laging sumisimba? Bakit nga ba ako laging dapat ay narito? Alam niyo po, pag ang tao po ay nawala na ng gana, umisan parang wala sa good, wala sa kondisyon. Sa akin lang pong palagay, sapagkat marahil ay nabubulangan ka, hindi mo alam kung hindi mo kilala kung sino talaga si Jesus. So, napaganda po na ating praise and worship. Yung ating pong kinanta kanina, talagang ako po'y na-blessed, ako po'y na-amazed. At tama-tama po dito sa ating pong pamagat, sa ating pong tema na pag-uusapan. At ang talatang ito ay ating pong matunghayan, tayo po ay makitunghay sa aklat po ng Marcos. Pagkat ang Great Commission po, ito po ay sinulat sa Gospel. Sa lahat ng Gospel, sa mga Matthew, Mark, Luke, and John. Lahat po yan halos, ika nga ay sila, yung masulat, yung four Gospel po ito po yung kumanay sa lahat ng mga sinabi at inilahad ng mga propeta na reveal po ang Word of God. Lalong-lalo nga po yung pagdating ng Isaias na sinulat at ina-reveal po sa aklat po ng Isaias chapter 9, verse 6. So, tayo po ay magpapatuloy at siguro po tayo dito ay bukas para napakaganda ng natin kung maunawaan ng Diyos o dagdag sa kahalagahan ng pinatawag pong Great Commission. Hallelujah. So, ang talata po natin kung mag-uusapan ay about valued Great Commission. How you value Great Commission? Ano ba itong Great Commission? Sige po, atin pong basahin bago po ako manalangin. Sabi po doon sa Marcos, ay napalayo pala ako. Last verse po yun, last chapter, Chapter 16, mag-umpisa po tayo sa 15. Sabi po doon, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo. Ito po lagi na natin narinig araw-araw, dahil hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia, at lahat ng mensahe, kama tayo magpunta lagi pong hindi mawawala yung tinatawag na Great Commission. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda. Praise the Lord. Tandaan niyo po, tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo. At magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na maputungan ng kanilang mga kamay. Ang maraming Diyos, ako ay dumudulog sa inyo. Sabi kong itinataas ang salita ng Panginoon. Ang masalamat po sa bawat buka, sa
sa bawat salita na amin kong narinig, sa bawat buka ng aking kong bibig. Ito po, O Diyos, ay kasihan mo. Na ang kapangyarihan mo ang mahayag. Ang kadakilaan mo, ang pag-ibig mo. Panginoon, salamat po. Magsalita po kayo sa amin. Mangusap po kayo sa amin. Kayo po ang magpahayag, hindi po ako. Kayo po ang mataas na pamamagitan ng iyong Espiritu. Sapagkat ang Espiritu Santo ay karunungan. Pinagkakatiwala ko sa inyo. Salamat po. Masalita mo, marinig namin, maunawaan namin. Sumunod kami pagkatapos namin itong marinig. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. So, napakaganda po at napakasarap ng buhay na ito. Nang nabubuhay sa mundong ito, na tayo po ay nakakaranas ng mga biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Bagamat hindi mawala ang pagsubok. Kasi po, ang lahat po yan, kung ating pong pag-aaralan, o matapos natin mabasa ang banal na kasulatan, matapos marami tayong narinig sa banal na kasulatan, ay ating mapapagtanto yung tinatawag kong plano ng Diyos sa buhay natin. Bakit nga ba ako tinawag? Paano ko nga ba ibabalyod itong pagtawag ng Diyos? Hallelujah. Bakit nga ba may karamdaman? Bakit nga ba mayroong sakit? Bakit may gera? Bakit may kagunuhan? Hindi mo kayo nagtataka, hindi mo kayo nagtatanong sa sarili. Kasali natin. Lord, nandiyan ka, kaya mo naman kontrolin yan eh. Hallelujah. Sila ba hindi po yan naman pag-uusapan? May mga bagay lang po siguro na dapat natin maunawaan ang lubos. How you value Great Commission. Sabi po ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 6 verse 37, at yan po nabanggit ni Pastor Juan. Jesus said, He came to do the will of the Father. At tingnan niyo po ang naging buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Yes, He is the Son of God. At tinawag din siyang anak ng tao. Kaya po marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Maraming magagaling na pastor. Sobrang gagaling talaga. Memorize ang Biblia. Pero hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Kaya ko, Panginoon, napakagagaling nila. Pero sabi ko, Lord, pag ako pinangaral ng Biblia, kami po ay likod lang ng Panginoon. Kayo po at ako ay pare-parehas lamang. Yung isa po ang nagtuturo sa akin. At habang ako po'y nagsasalita, ako po'y natuturo rin. Diba? Kung tuturusin ang Diyos, Jesus, anak ng Diyos, Kristo, dapat mamumuhay siya ng marami. Pero, nasaktan lang ba siya sa salita ng mga tao? Diba? Hindi lang naman eh. Pinapasuhan pa siya. Siya yung kampo ng demonyo. Diba? Ipinanganak siya simula pa sa kapagkapanganak. Hallelujah. Ando na yung pagsubok, ando na tayo gusto siya patayin. Diba? Ngayon, sa buhay ko natin, as we realize, ano to? Ang napakahalaga pala ay hindi ang katawang ng lupa. Diba? Ang napakahalaga pala ay ang katawang panlangit. Kaya meron pumutos ang Diyos dito. Minsan hindi natin talaga kayang gawin. How you value Great Commission? Number one, encounter first o encounter Jesus first. Napakahalaga po na ma-encounter mo muna ang ating Panginoon. Amen? Kasi po, sa kanya mo makikita ang daan kung paano ka mabubuhay ng tama. Kung ating pong babasahin, yung pong nasa chapter 16 po, verse 9, sabi po doon, ito po yung kwento na umagang-umaga sa araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus. Ang sabi yun, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya yung unang napakita kay Maria Magdalena. Ito si Maria Magdalena po ito. Ito po ay mayroong 7 bad spirit na pinagaling ni Jesus. Ang ibig ko pong sabihin, na-encounter niya si Jesus. Ngayon, anong ginawa ni Maria Magdalena? Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus
na nooy nahahapis na tumiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Kasi nakita po niya sa Jesus may nakabangon na, nawala na. Nawala na yung bangkay. No. Pero ang alam niya, meron siyang ginawa sa kanya. Sapagkat niya, pinagaling po niya. Pinaalis ni Jesus yung pitong espiritu. Kasi po lahat tayo meron bad spirit. Amen? Ngayon, ang gustong-gusto ng Panginoon na mawala sa atin. Amen? Kasi po, pag nawala na yung bad spirit sa atin, madali mo nang maunawaan at nakakilala si Jesus ng lubusan. Sabi doon, pumunta siya sa mga magdalas na lagay ni Jesus na naway nakakapis at umiyak at ibinalita ang kanyang nakita. So, ibinalita. Saan ibinalita? Ngunit hindi sila naniwala na sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Sabihin, nagbalita si Maria sa alagad. Ngunit hindi na naniwala sa kanya. Yan doon po sa verse 12, sabi doon, siya'y napakita rin sa dalawa alagad, sa dalawang alagad at naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Nagpakita sa Jesus sa dalawang alagad sa ibang kaanyuan. Siyempre, lalo silang hindi nakakilala. Ngayon, bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan at nangyari, ngunit sila'y may hindi pinaniwalaan. Tayo ba'y ganun din? Gano'n na po natin katagal kakilala ang ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo mo yung mga kapatid, ako po, matagal na talaga kakilala ang Panginoon. Pero minsan yung pagkakataon talaga, kahit ay push kami, kahit alam mo ng tama, kahit alam mo ng kahit alam mo ng muli, minsan, ilagawa mo pa rin. Bakit kaya? Kasi po sabi ko, Lord, baka hindi makakilala ng lubusan. Baka yung salita mo, nakarinig ko, Panginoon, hindi ko sinasabuhay. Kahit ikaw ay gumagaling at ang nasa taas ay yung taong nagpagaling, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Minsan, sa buhay natin, nawawalan tayo ng pananampalataya. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos kasi hindi natin siya kilala ng lubusan. Pag alam mo na may purpose ang Diyos sa iyo, hindi ka kami hinayang na ibigay ang tama sa Kanya. Hallelujah. Ano man ang gawin natin, paglilingkod sa Diyos, lagi ko pong sinasabi ito. Ano man ang gawin natin paglilingkod sa Diyos, alam niyo kung naman ang kapatid, bayad na tayo. Bakit pa tayo magre-reklamo? Binigyan naman tayo ng Panginoon. It's for in advance. God made miracle. He showed His mercy. He showed His love. Comfort. Wala na kasi tayong wala na tayong hilingin sa Kanya. Kapagkat ang lahat ay provide na po niya. From the very beginning of time. Diba kung titignan niyo po from the time of creation, kapag makikita naman ng Kanyang salita, ang lahat ng bagay ay nagruba. Bago po tayo likhay ng Panginoon, nakaprovide na po ang lahat, di ba? Aanin na lang natin, di ba? Kaya lang naman tayo nagbubungkal. Kaya lang po tayo nahihirapan sa pagtrabaho kayo dahil nagkasala ang tao. At yun ang naging sumpa. Sinumpa po ng Diyos ng lupa. Kaya sabi ng Panginoon, sa iyong mga pawis, doon tayo pumubuhay. At sa mga babae, pag ikaw yung mga anak, ikaw yung maghihirap. Pero dahil sa pangako ng Diyos, minamahal na kapatid. Nung isilang po ang aking panganay, si Mark, nandito po siya ngayon. Si Mrs. po, bagamat nahirapan ng buwan. Siyempre, nung panahon yun, hindi pa masyadong aming pananampalataya. Pero nung kung sumunod si Joel, si Joshua, si Noah, si Joshua, hindi na po nahirapan ng aming Mrs. Parang bigla na lang lumalas ang bata. Nawala na ang sumpa. Kasi po pag ang tao nakakilala ng sa Diyos ng lubusan, aalisin ko ang sumpa. Hindi mawawala ang hirap, sakit, ang karamdaman. Hindi mo mawawala yan. Kasi po yan ay parte ng buhay ng tao. Babalik ko po. Tingnan niyo po muli ang naging larawan ng ating Panginoon sa Kristo. Saan pa siya namatay? Sa cross ng Kalbaryo. Kapag ihirap.
bakit siya nagdusa? Piligtas ng tao. Alam niyo po, minamahal na kapatid, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, ay wala ka pantay. Doon pa lang ay ma-realize mo, Lord, patawarin mo po ako. Lord, kala ko, kayang-kaya ko, hindi pala eh. At ang pangalawa, kasi po, ang kasalanan natin, nabanggit ko rin po ito. Eh, kahit pa ang buong mundo ay mapapunta sa impyerno, hindi pa rin niya kayang bayaran ng kasalanan. Amen, bakit? Ito po yung dahilan. Ang bakit? Jesus, di ba? Sa Jesus Cristo, isinugo ng Ama. Pagkat sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran ba ang kamatayan? Binayaran. Binayaran na Jesus. At sapat na ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Dapat natin po ma-realize, ang kilala ko ba? Ang talaga ito. Bakit minsan parang hindi ko kaya? Kaya nga sabi ng 11:28 ng Matthew, come unto me those who are tired, and I will give you rest. Diba? Kasi yung pamatok ng Panginoon, magaan yun eh. Dalhin mo lang magaan yan. Bakit kaya sinabi ni Pablo, to live in Christ but to die in His vain? Kahit alam nila na ang kamatayan, na kanilang babatahin, ay sila'y ipapangon sa krus, meron kapagbaligtad, meron pinatay. Sa napakarami ka bang maraanan, sobrang, hindi. Pero praise the Lord, bagamat alam nila ang nakambang kamatayan, handa nila yung tanggapin eh. Sabi ko, sige, patayin mo ako, basta ako kay Kristo, kayo na natin yung tisin mo, baka pag nilalas ka sa kamay mo, ay ayaw mo na kay Kristo. Amen. Kung dapat po talaga nakilala natin ang lumusan kung sino ating Panginoon sa Kristo. So ang pangalawa, siyempre, we need to encounter Jesus first. Kasi po, pag hindi mo talaga kilala si Kristo, nawala na ng pag-asa. Pag dumating ang pinakamatinding pagsubok, babagsak ka. Amen? So ang pangalawa po ay hear o pakinggan ang pagtawag ng bautismo. Yung po, sabi po doon sa verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit lang hindi sumampalataya ay malulusahan. Dahil napakahalaga pala ang sumampalataya. At lagi po kakabit ng pananampalataya ang pagbabautismo. Ang dalawang ang bautismo po ay may tatlong klase. Bautismo sa tubig, bautismo sa Holy Spirit, at baptize. Bautismo sa apoy, sa Tagalog. Tatlong klase kong bautismo yun. Siyempre, ang first step ng pagsunod, siyempre ng dalawang makilala mo siya. Kung hindi mo siya makakilala, maaaring hindi ka pwede magpabautismo. Bagamat maraming kong church, maraming mga pastor, ang nagsasabi hindi mahalaga ang bautismo. Kasi totoo na, sabi ng Bible, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him shall not perish. Kasi basta maniwala ka lang, ligtas ka na. Bakit ka ba bautisman? Pero kaya, napakahalaga ng bautismo. Amen? So, napakahalaga po ng bautismo. Sapagkat kasabay po ng bautismo, minsan po kasi yung bautismo sa tubig at bautismo sa Holy Spirit, yan po ay nagkakasabay. Minsan naman nauna yung bautismo ng Holy Spirit. Kasi kung hindi ka pa nabaptize ng Holy Spirit, maaaring hindi ka magpabautismo sa tubig. Halimbawa, na nadala ka ng ibang magtuturo ng Bible, ibang mangangaral. Sabihin sa'yo, hindi na nang malaga ang bautismo sa tubig. Pero bakit si Jesus nagpabautismo sa tubig? Alam niyo po, nakalaka po na ako yung bautismo din sa tubig. Meron po kanta, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So, nung po pinapakagawa ko po yung kanta na yun, masyado akong na-amaze, masyado akong na-bless. Bakit pala ay nagsilid, nag-decide na masusunod kay Jesus. Dapat mahawakan mo na ito. Kasi po lalo meron sa aking conviction ng Word of God.
At sobra ko pong galak, sobra ko pong amaze talaga. At doon po dahan-dahan ako. Wala pang 2 linggo. Dahan-dahan na ako na nag-share ng Word of God nang makilala ko siya ng panahon na yun. Nagkaroon talaga ng sobrang burden, sobrang kauhaw sa mga kaluluwa na naliligaw ng landas. Magamat hindi ko pa po siya lubog sa nakakilala. Kasi po, tinanggap ko talaga siya ng tunay eh. Kasi po alam niyo po, ang tatlong nakakilala sa Panginoon, meron po yung kaibang damdamin. Sobra. Hindi niyo po talaga kayang ipaliwanag. At yan po yung word ng Holy Spirit. Hinigo ka ng Holy Spirit na ikaw yung handa sumunod sa Kanya. At yan po, lagi kang inaalin niyan ng Holy Spirit. Lagi siyang nangungusap na yun. Kasi ang sabi po ni Jesus Christ, before na siya po yung makit sa langit, sabi niya sa kanyang mga kaya, ipapadala ko ang banal na Espiritu Santo. At yan ang magpapaunawa sa iyo. Ang ibig sabihin, tapos pa yung ginawa ni Jesus kasi nakaya mo sa langit. Pero dahil may iniwan siyang Word of God, Word of Jesus, the New Testament, kaya napakalaga po ng gospel. Pag binasa mo yan, siyempre wala na naman si Jesus, no? Nasa langit na. Sino ang magpapaunawa? Tayo po ay nasa dispensation ng Holy Spirit. Napakahalaga na kahit sa pag-awit, sa pagpupuri, kapag may declaration tayo. O ina sa pamamagitan ng iyong kamay, ikaw yung Diyos, ikaw yun namin sinasamba. Nagamat ang worship, o lahat ng bagay na nakakalugod sa Diyos, kasi sa nakapag-worship, hindi lang talaga yung pagkantay. Everything that is done to God, sa nakapag-worship. So, ipagpapatuloy ko lang po itong bautismo. Hallelujah. Hear the call of baptism. Why baptism is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptism is in the triune name. Tanda niyo po, ang bautismo is in the triune name. Pag sinabi triune name, tatlong persona, Ama, Anak, Holy Spirit. Kaya niyo po muna siguro kung magpaliwanag tungkol nito. Alam niyo, minamahal na kapatid, dito po sa talatang ito nakita ko na ang Diyos talaga ay isa. Sabi po ng Biblia, kung bubuksan niyo po yung lalo na doon sa King James Version, in the beginning God. Diba? Nakalagay yun, basahin niyo po yan. Wala po kayong mababasa sa ibang talata ng Biblia, in the beginning, the Father, in the beginning, the Holy Spirit. In the beginning, the Son. In the beginning, the Holy Spirit. Lagi na nakalagay po doon, in the beginning, God. Ang ibig sabihin God, walang pangalan. Diyos. Kaya sabi ni Abraham, Ama, sino ka ba? Magpakilala sa akin. Sabi ng Panginoon, I am that who I am. I am that I am. Ako yung si ikaw. Ako yung si ako nga. Ano yung siya ko nga? Karoon po tayo pinakabi. God is the God that helped me. Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Magagamot ka na pagkita, yun siya na Diyos natin sinasamba. Yun yung nagsugo kay Jesus. Yung Ama. Yung Diyos na yun. Na kaya po siya tinawag ng Ama dahil nagkaroon siya ng anak. Di ba kahit si Abraham, God the Father ang tawag nila eh. God of Abraham. Hindi naman Father God ang tawag nila eh. God of Abraham, God of Israel. Amen? At nung magkatawang tao ang Diyos, bakit ba siya nagkatawang tao? Kasi po yun ang paraan ng Panginoon. Upang ikaw at ako ay upang iligtas. Kasi po ang Diyos, yung salita, magkaiba po na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaysa yung salita ay nagkatawang tao. Diba? Kasi po sabi sa, basta niyo po, sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Ay, in the beginning was the Word. Hindi in the beginning, God. Kung titignan po natin magkaiba, di ba? Sa Genesis chapter 1, in the beginning, God. Sa John chapter 1, in the beginning was the Word. Ano yung kasunod nung in the beginning was the Word? And the Word was God.
O, di ba? Magkasama yung word. Hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng maghiwalay. Kasi ang salita ko at ako, hindi pwedeng maghiwalay. Yung salita ko, yung salita ng Diyos sa John chapter 1 verse 14 na yung tao. Amen. Kaya sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Ang salita, ang sinasalita ko ay hindi akin. Ito'y sama. Tama naman. Kasi siya'y tao na nagsasalita. But speaking of God, He is the Son of God. And He is God also. Amen? At ang sabi sa sunod na talata sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya nung likhain po ng Diyos, ang langit at ang lupa, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng hayop, magkaroon ng liwanag. At tayo po napaka-special. Hindi na sinabing magkaroon. Kumuha siya ng lupa. Diba? Hininga niya eh. Well, itong hininga come from the breath of God. At itong hininga ito ay hindi namamatay. Kaya ito'y binigyan ng importansya ng Panginoon Diyos. Kasi hindi namamatay, ayaw ng Panginoon na mapapahamak. Kaya kailangan mo at ako na makilala sa Jesus ng lubusan. Amen? Ang nagdidikay ay ang katawang pisikal. Kaya kung may langit at may lupa, kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyan tayo mapapahamak. Bakit ang langit? Bakit ang impyerno? Eternal suffering. Ayaw ng Panginoon tayo ilagay doon. This is the reason why hindi siya po pwedeng hindi magkakaroon. Ang salita na hindi pwedeng magkakaroon ng tao. Ano niyo po, nakilala ko po, nakalawa ko po, yung talatang ito, napakasimple pala pang mga gawaan mo lang ng Diyos ay isa. Bakit isa? Kasi hindi naman natin siya nakikita eh. Yung salita na, nagkakaroon tao lang. Para ipakita yung kanyang panilig sa atin. Amen? Nagkawatawa yung din. Parang para-trace lang po ito. Sinama ang dalahan po ito dito. So ngayon, bakit mahalaga ang baptism? Kasi po yun po yung unang ginawa ni Jesus para maparangalan ng Diyos. Para gumawa ng himala. Pagkatapos po ng baptism, kung ating pong babasahin, siya po ay nagano. Nung siya po ay mabaptize, babasahin ba lang na ito? Hallelujah. Sabi po ng Matthew, bakit po tayo? Matthew chapter 3, yung verse 1. Wala po, ay binigyan ng panahon na ito. Sabi po ng Matthew chapter 3, verse 13. At si Jesus ay dumating na naman. At si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Pinasansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangan bautismuhan. Sabi ni Juan. Iba po itong Juan na magbabautismo, tandaan mo natin na, kapaliwanag lang ng dali. Si Juan pong nagbabautismo ay iba kaysa John el Apostol. Amen? Na yung pong nag-uusig kay Kristo. Hindi natin pakakahabahan pa ito. So ito pong John na pinatawag si John the Baptist. Na lumapit si Jesus, sabi niya sa John bautismo mo. Pero sabi ni John the Baptist, hindi ako kalapag dapat. Bautismo. Pero ano sabi ni Jesus? Ang sabi ni John the Baptist, ako po ang kailangan bautismo ninyo. At kayo pa ang lumalapit sa akin, sabi ni John. Ngunit tinagot siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon. Sabi ni Jesus, bakit? Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So napakahalaga pa ng water baptism upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya kung nasabi sa kanya, pwedeng sabay ang water baptism at pwedeng sabay ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo. Kasi po, lagi kong magkasabay sa para kasi po ito nangyayari sa akin eh. Nung tanggapin ko ang bautismo sa tubig, tinanggap ko na rin ang bautismo ng Banal na Espiritu Santo. Lagi na kong nakuusap sa akin ng Panginoon. Tayo sa salita ng Diyos. Hindi naman yung nakuusap na narinig ko kanyang tinig. Wala pong ganun.
po'y pinaniwala na din sa mga sasabi, ay pinasok ako ng Panginoon. Ba, another revelation na, kung kayo ako pala, hindi ko nakausap yung Panginoon. Kasi po sa atin ang Biblia, kung isusulat ang lahat ng ginawa ni Kristo, kulang ang mundo ito para isulat. Pero ang mga sulat ay sapat na para Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ito ang Panginoon. Hallelujah. Mawala. So, atin po ito ay pagbasa. Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So, ang sabi doon, upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos po ng bautismo, si Jesus Christ ay sinibukan ng kaaway. Diba sinibukan siya, no? Kasi siya ay nag-fasting. Kasi inihahanda na siya ng Panginoon para gawin ang Great Commission. At mula po noon, ito na yung umpisa. No? Nagpagaling na siya ng may sakit. Walang hindi gumagaling sa pangalan ni Jesus. Madaanan, malapatan, dahil kay Kristo, ang lahat. Ang bingi, nakakarinig, ang mata, ang bulag ay nakakakita, ang patay, kayang buhayin. Walang sakit at karamdaman na hindi kayang binuhay. At gumawa ang Panginoon ng miracle. Kasi po, once na tayo sumunod sa Panginoon, walang bagay na hindi natin tayo ulit. Isang takot lang tayo, marami na dadawat na. Kasi sabi nga ng Biblia, without faith, you cannot please God. Marami po talaga tayo magtibala sa Panginoon. Minsan nasasabi lang talaga natin. Pero pag tayo na nang galang tayo, na pag nananalangin ng dadawat tayo. Kasi nga po, kulang pa tayo ng kaunawa, pagkakilala tayo. Kung gaano kalaki si Kristo, kung sino talaga siya, tumuhay natin. Hallelujah. Praise God. At sasabi pa doon, tutuloy ko lang po, ano? At pumayag si Jesus 1, nang pabautisman si Jesus, umahon siya sa tubig. Ano yung kasunod? Nabuksan ang langit at nakita nila ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, nung bautisman si Jesus, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Kung sabi kayo dyan, ng Holy Spirit, ng kalapate. Yun na ang ating Panginoon sa Kristo. Tingnan niyo po, ano? Natanggap ni John, ibaptis sa kamatayan, ng pumutan siya ng bulo. Kusang loob niyang ibigay. Kasi po siya po yung pinulong dahil sa pangangaral sa pagbabautismo. Kasi siya nga po yung tinawag o inakasan ng ating Diyos ng Jesus Christ na pagbautismo. Bagamat ang ibang alagad at ng Jesus Kristo, siya rin po yung bautismo. So ano sabi doon? Sa verse 17, mula sa 13, ano? At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal ng anak na labas kong ilalabdan mo, praise God. Na-embrace ko po lagi ito. Lord, salamat. Ito pala yung simbolo. Kapag kami nagpapabautismo, aarin mo kami mga anak. Yayakapin mo kami. Mabubuksan pa na ang langit. Amen? Kaya kung tayo narito, dahil gusto natin buksan ang langit. Ang Diyos ko ang lihawak niya. Pero dapat alam natin na bukas na ang langit para sa atin. Amen? At handaan ang langit para sa atin. Kaya po yung talagang ito, humayo kayo. Mabuksan buksan. At pangako ninyo ang magandang balita. Ito po yung puso ng Biblia. At ano po yung pangatlo? So, sabi po doon, sa verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika. Sabi doon sa pangalan ko, ay magpapalayas ng demonyo. No? Magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika. Hallelujah. Kasi po ito yung tanda na ikaw ay tunay na kabisilod, tunay na pananampalataya. Ikaw, ama, ikaw pinanantahanan, ikaw anak, na nakakarinig ng salita ng Diyos ngayon. Handa ka ba? Hallelujah. Nagawin ang atas ng Panginoon. Kasi po, ito po'y atas sa ating lahat. Hindi po ito atas sa pastor langan. Bakit? Bakit ko nasabi ito yung atas
sa ating lahat. Kasi po sabi po ng Matthew, last verse, last chapter, ang sabi doon, atin pong babasahin. At bibigyan po ito natin ng tingin. Lagi po rin po itong sinasabi sa mga pinagdoon. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi na mamatay. Yung salita niya, hindi na mamatay, lagi siyang buhay. At siya'y kasama natin, sabi doon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ang tali po sa akin mga sinisya, tapos na ba ang mundo? Tapos na ba ang mundo? Kasi hindi tapos na ang mundo, nasa langit na po tayo. Amen? At dahil hindi pa tapos ang mundo, marami pa ikaw na dapat gawin. Ang nais ng Panginoon ay pangawakan mo ang makapangyarihang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po doon sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful. Amen? Kasi ang gagamitin natin, word of God naman, hindi naman word natin. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kaya pala, kahit patay na gumagaling na, sa paghihiwalay ng kaluluwa ng espiritu, and of the joint and marrow, maging sa utak, sa buto, sa kalabang word of God. So, kung ating pong pagbubulayan ang salita ng Diyos, Lord, salamat po, Lord, na mag-speak ka sa aming church nito. Lord, ayaw mo, Panginoon, na ang salita mo ay maging totoo at makawawa namin, Panginoon. Sapagkat totoo ang Diyos, hindi po kayo sinungaling. Salamat po sa madang ito sa iyong presensya. Salamat po, Diyos, sa pamamagitan ni Jesus ay taglay namin ang kapangyarihan nagmumula sa iyo. Sapagkat meron po kayong mandato sa amin sa umaga ito. Purihin ka, Ama. And of the joint and marrow and that is, He is the discerner of thought and intent of the heart. Ito'y nalalaman ng Panginoon, nilalaman natin kung puso. Kaya para sinabi ng Biblia, kaya tayong di tatago sa Panginoon. Pag sa ating pag-iisip, kaya dami natin tatandaan ng kapatid. Lagi tayong mag-ingat sa bawat tanda, sa bawat gawa. Magagawin natin araw-araw. Lagi natin asamin, na mapapapurihan ng Panginoon. So, ang pangatlo po, so dalawa pa pala ito, no? Ano ba yung pangatlo? Natalihan na lang natin ito. Sabi po dito, believing the sign and wonders. Napakalaga maniwala ka sa sign and wonders. So, kung atin pong babasahin, sabi po doon sa verse 17, so, sabi po doon sa verse 17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika. Ayun po. Sa pangalan ni Jesus ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Well, kung ating pong titingnan ang sinabi ng Panginoon, hindi ba natin kayang gawin yan? At pagkatapos po na masabihan ni Jesus ang mga kanyang mga alagad, dahil siyempre panahon pa ni Jesus yun eh. Ngayon naman panahon na ng Holy Spirit. Yan. At ang Holy Spirit nagpapalala sa atin ng mga bagay nito, sabi nyo, tandaan ninyo, ako sumasa inyo. Dahil ang Diyos ay buhay, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi po dito, the Great Commission is a mandate from a merciful God. Who is faithful, sure? Ako pinaniniwala, wala sa ating hindi faithful. Kung hindi man, maging faithful tayo. Amen? Sabi ko, is faithful, sure?
to disciple the lost by going into the world and baptizing and teaching them to obey His command. At sabi nga po doon, ipapatong natin ang ating mga kamay sa lahat ng may sakit at sila gagaling. Kaya mo bang paniwalaan ito? Marami sa ngayon hindi pa sa iyo o hindi pa sa akin. Pero kung namin po minaman ng kapatid, minsan marami na po tayong napatungan ng kamay. Salamat sa Panginoon, meron talagang mga katotoo. Merong breast cancer, bumalik. Tinagap ng mga mahas, bumalik. Hallelujah. Dating nanuno, nabagsak yung kamay, pinatungan natin ang kamay. Hindi oras na pagpunta ko lang, pinapunta ko ng Panginoon, bumalik. Naka-encounter din po ako ng isang magagamot. Hindi ko alam magagamit siya. Habang ako nag-pray, pero pinangyari nga po sa aling pamilya, inikwento ko lang sa inyo. Nag-iyakan yung mga bata, maliit pa ang mga bata, ako'y nasa Davao noon. Nung ako'y mag-pray, hindi ko alam na may gawa pala noon yung mga gamit. Kasi pala, ang lakas ko lamang ang salita ng Diyos. Umiyak yung mga gamit. Parang takot. Hindi ko alam, kasi hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Dahil ang salita ko ng Diyos ay mga pangyarihan, nagmakawa ang Diablo. Nagmakawa yung tao. Hallelujah. So, ganun po gumagawa ang tuligil sa Panginoon. Nagkaroon din po kami ng isang katulong. Hallelujah. Meron po siyang bad spirit. Awa po ng Panginoon, ipinakilala, ipinakita sa amin ng Panginoon kung saan siya nakatira. At pinatira din sa ilalim ng dagat, pinakita rin sa amin ng Panginoon ng mukha. Bakit kaya ito yung naririnig ng Panginoon? Kasi po alam niyo po, minamahal na kapatid, hindi po ako perfecto, hindi po ako ganap. Pero minsan may trabot pa rin sa puso ko. Ito po ang dapat natin tandaan. Atin pong pahalagahan ang salita ng Diyos. Kahit ano man ang problema mo, kahit ano man ang sakit na nararanasan mo, ano man ang bigat ng iyong pamilya, mahirap na para sa iyo. Ulit sa Diyos. Praise the Lord. Wala na imposible. Ang dali lang naman talagang sabihin, walang imposible sa Diyos. Pero patunayan po natin na walang imposible sa Diyos. Ayan po tayo po ay maging vessel, maging dalo yan ng kapapala. Hindi lang ng ating kapapatiran, kundi hindi sa lahat pag tayo po ay nasa alas na. Amen. Matagal na tayong ginagamit. Matagal na tayong tinatawag ng Panginoon. Ang talatang ito, parang bang i-memorize na sa atin. Ang ulang lang sa atin ay ang maniwala at mag-take into action. Mag-practice ka. Subukan mo sa pamilya mo, sa anak mo, kung may problema. Subukan mo mag-pray. Kasi yun lang naman ang ating sandata eh. Amen? Yan lang naman ang tinuturo sa atin eh. Yung sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi po yung healing and wonders, inilagay na eh. Kaya sabi na Jesus, ang lahat ng pamahalaan, malangit at sa lupa, ibigay sa akin. Ano sabi ng Jesus? Lumayo-wayo. Sabi na iniwala how many years, ilang linggo na nalangit tayo narito. Makikinig ng mensahe ng kailangan ng Diyos. Ang sa 15 verse lang, baka wala pa tayo memorize. Hindi po mahalaga na maraming verse na memorize. Baka po napakahambagay na memorize. Very praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya step by step. Wala nang posible sa Panginoon, ano? Kahit na po yung sa pag-worship lang eh. Alam ko na mayroong ginagawa ang Panginoon. Gagaling, gumaling na. The teacher, Angela. Gagaling, gumaling na. Sister Angela. Magaling ka na. Ang pangalan na Jesus. Amen? Praise God. Nalala ko minsan, kasi 2 beses na po ito nangyari sa akin. Takot ako eh. Eh siyempre patay eh. Patay na talaga na.
Pero hindi pa na iimal naman. Parang, ako talaga ako na mag-pray. Sabi ko, Lord, hayaan mo ng aming church, ituruan mo. I-practice namin yung Panginoon ang kalooban mo. Kasi pa kung hindi natin ipapractice, ngayon, kailan pa? Kasi pa ang gusto ng Panginoon, mahayag sa iyo at sa akin ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan. Palagi kayo ng Panginoon, salamat sa Diyos sa umagang ito. Ang katapusan ko ay ito, unbelievable things should be happen. What it is written, ang lahat ng nasulat ay nasulat. Diba? At ito'y nasulat, hindi para sa kanya, no? Ito'y para sa atin, para sundin natin ang kanyang kalooban. Sinulat niya, sinabi niya, may kapangyarihan po ito. Diba? At walang bagay na hindi pa kapangyayari sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. We need to declare unbelievable things because Jesus promised that He is. Sabi po ng verse 20. Verse 20 po rin. Sila ay verse 18, no? Sila ay hindi ba, dumapat man ng ahas o uminom ng lason, wow, at gagaling ang mga may sakit na mapatutukan ang kanilang mga kamay. At sa verse 20, ang sabi po doon, humayo nga ang mga lagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang talagang kanilang pinangaral. Wow! Sa pamamagitan ng kapangyarihan, gumagawa ng himala. Ang sabihin, wonder, healing should be followed. Diba? Amen? Praise God. Hallelujah. No? So ito po yung mangyayari. At tayo po, tinaglay natin. Unang-una, encounter Jesus first. Pangalawa, believing the sign. Ayan. Hear the call of baptism. Believing the sign and wonders to be followed. Sa pangatlo, unbelievable things happen or should be happen. The Lord's working with them and conform. At pagkatapos ka po nito, mas kayo mabautismuhan, sumunod sa Panginoon, willing nyo nakita pa natin yung willingness ni Christ. Bagay ang kanyang mga follower, kasamang gumagawa ng himala. Lahat ay napapagaling. Walang bagay na imposible. Ang inaalihan ng demonyo, sila ay napapalayas. Nangyari na rin po yan sa akin. Naranasan ko na kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Praise God. Sa ating pong palakpakan ng ating Panginoon. Buhay siya at makapangyarihan. Kayo pong mensahe. Salamat po Panginoon sa po ang aking pong mga kapatiran sa bagay ito. Lord, loobin mo. Ang bawat talata, namin pa nakagulay-gulay. Ito po'y tuloy mo ng malalim sa aming pong buhay. Lord, itinatas namin ang iyong kabananan. Sapagkat sabi ko na yung talata, there's no name above all name. Because the name of Jesus is powerful. Your name is above sickness. Your name is above diseases. Your name is the name above all God's spirit. Your name is above all our problems. All about our hindrances in our life. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, sa araw na ito, ito'y maging isang tanda sa buhay namin na mananampalataya sa iyo. Na ikaw ay gagawa. Ikaw ay gagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Nagagamitin mo, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan. Hindi po ang amin, kundi ikaw, Panginoon. Ayon sa amin pong napag-aralan. Sapagkat ikaw ang nagsabing,
Go with them all to all nations and preach the gospel, that everyone may be baptized. And as they touch